Nasa paliparan ka, handa nang sumakay sa isang eroplano. Bago umalis, nagpapalit ka muna ng pera. Isang karaniwang gawain ng bawat manlalakbay. Iniaabot ng teller sa iyo ang isang bungkus ng bagong-bago at malulutong na tig-$100 na papel. Mukha at pakiramdam ay tunay ang mga ito. Tamang tekstura, banayad at eksaktong kulay ng tinta, at perpektong nakaayos ang watermark. Maging ang amoy nito ay kapareho ng perang milyon-milyon mo nang nakita. Ngunit pagdating mo sa hotel, may napansin ng clerk na kakaiba. Itinaas niya ang isang bill laban sa ilaw, pinaliktad ito at pinagmasdan ng mabuti. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. May mali. Hindi ito karaniwang pekeng pera. Siya ay may supernote, mahuwad na 100 bill, na napakahusay ng pagkakagawa kaya't nalinlang nito ang mga bangko, ATM, at maging ang mga eksperto ng gobyerno ng Estados Unidos sa loob ng maraming dekada. Paano kung isa sa pinakaperpektong pamimigay sa kasaysayan ay tahimik ng bumabaha sa buong mundo at ni minsan ay hindi mo narinig ang tungkol dito? Disyembre 1989, Bangko Sentral ng Pilipinas, Maynila. Isang bungkos ng 100 bill ang inilapag sa mesa ng isang teller sa isang transaksyong. Dapat sana'y karaniwan lamang. Ang lalaking nag-abot ng pera ay kalmado, maayos manamit, dinagpakilalang kinatawan ng isang dayuhang mamumuhunan. Walang anumang kahinahinala sa unang tingin. Diwang mga bill ay mukhang perpekto, pakiramdam ay perpekto, at pumasa sa lahat ng pagsusuring isinagawa ng bangko. Ngunit may isang bagay na nagpahinto sa empleyado. Marahil ay ang mga serial number, masyadong malinis, masyadong magkakapareho. Sa halip na tanggapin ang pera, tahimik niyang ipinasa ang mga ito sa kanyang supervisor at nagsimulang magtanong, "Gino, saan po ninyo nakuha ang mga perang ito?" Biglang nawala ang pagiging kalmado ng lalaki. Walang sinabi, mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Saka tumakbo at tuluyang nawala bago pa siya maabutan ng seguridad. Doon nagsimulang maging seryoso ang lahat. Ang mga kahina-hinalang. Bill ay maingat na ipinakete at ipinadala sa kabilang panig ng mundo sa punong tanggapan ng US Secret Service sa Washington. TC doon ang pera ay itinala bilang case number C1.342. Isipin, tingnan ang investigador na sinusuri ang mga bill gamit ang bawat kasangkapang forensic na mayroon sila. Una, ginamitan ito ng ultraviolet. Light up ang makita ang kakaibang pagliwanag ng mga tunay na bill. Dulot ng mga espesyal na hibla at tinta na inilalagay sa panahon ng pag-imprenta. Karaniwang bumabagsak dito ang mga pekeng pera. Sumunod, sinuri ang pag-imprenta gamit ang makapangyarihang mga mikroskopyo. Ang tunay na pera ay gumagamit ng inaglio printing, isang teknik kung saan ang tinta ay itinutulak ng malalim sa papel, kaya't may nakaangat na teksturang nadarama sa paghipo. Gumamit din sila ng spectroscopic analysis, kung saan iba't ibang wavelength ng liwanag ang itinutok upang suriin ang chemical na komposisyon ng tinta at matukoy ang mga pagkakaibang hindi nakikita ng mata. Sa huli, masusing pinag-aralan ang mga serial number gamit ang digital magnification, naghahanap ng mga pagkakamali sa pagitan ng mga numero o kahina-hinalang pattern, mga detalye na karaniwang hindi napapansin ng mga peking pera. Ang bawat pagsusuri sa sarili nito ay maaring magdulot ng pagdududa. Ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ang mga ito ng halos imposibleng bitag para sa mga huwad na bill. Ngunit ang natuklasan nila ay nakagugulat. Ang mga peking perang ito ay nagawang tularan ng eksaktong recipe ng papel ng tunay na US dollar, 75%, cotton at 25% linen. Isang espesyal na halo na tanging ang Crane Paper, company lamang ang legal na gumagawa para sa US Treasury. Hindi ito karaniwang papel na mabibili sa kahit saang tindahan. At narito ang mas nakakabiglang bahagi. Ang sa bill ay inimprenta gamit ang parehong uri ng inaglio presses na ginagamit ng gobyerno ng Estados Unidos, malalaking makinang nagkakahalaga ng humigit kumulang $5 milyong at tumitimbang ng 70 tonelada. Hindi ito basta-bastang makikita sa isang ordinaryong imprentahan. Tingnan ang $100 bill noong 1989. Bagamat ang isang ito ay tunay, halos kapareho ito ng peking bersyon na nakapanlin lang sa napakaraming tao hanggang sa mapansin ng mga eksperto ang dalawang mikroskopikong palatandaan. Una, may isang napakaliit na puwang sa tabi ng larawan ni Benjamin Franklin na makikita lamang sa pamamagitan ng mikroskopyo. Ikalawa, ang poste ng ilaw sa background ay may bahagyang mas makapal na linya kaysa sa nararapat. Ang maliliit na depektong ito ang naging susi upang mabunyag ang pamimeke. Ang bill ay nakilala sa bansag na original. Supernote, isang halos perpektong huwad na nilikha upang malinlang ang lahat. Ngunit sino ang nasa likod nito? Saan ito nagmula? Ang mga unang pahiwatig ay hindi nagmula sa mga spy satellite o mga tumalikod na ahente. Sa halp nagmula na sa mga pattern ng paggalaw ng pera sa madidilim na sulok ng pandaigdigang pananalapi. Lumitaw ang mga peking $100 bill sa mga kasino sa Hong Kong kung saan ang mga high-stakes na sugarol ay
nagpapalitan ng milyon-milyong dolyar na salapi. Nakita rin ito sa mga black market sa Russia kung saan ang mga desperadong mamamayan ay nagpapalit ng ruble kapalit ng dolyar. Dumaan din ito sa mga diplomatic pouch sa mga paliparan sa Europa, protektado ang mga batas ng immunity na pumipigil sa pagsusuri ng customs. Ngunit ang nag-uugnay sa lahat ng ito ay hindi ang destinasyon, kundi ang eksaktong pagkakapareho. Masyadong perpekto ang mga bill, masyadong magkakahawig. Ang bawat peking pera ay may parehong mikroskopikong depekto, parehong perpektong pagkopya ng mga security feature, at parehong imposibleng antas ng detalye. Iyon ang unang pulang bandila. Ang ikalawa, isang serye ng mga pag-aresto noong 1994. 5 diplomatong North Korean ang dinakip habang may dalang 430,000 na peking 100 bill. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1996, isang babae na may hawak na pasaporteng North Korean ang nahuli sa Cambodia. Damay dalang daan-daang libong dolyar na muliring pawang peking pera. Palaging pareho ang mga bill, palaging kapareho ang nakapanghihilakbot na antas ng pagiging perpekto, to palaging may parehong mikroskopikong mga palatandaan na nagmamarka sa mga ito bilang produkto ng iisang napakahusay at organisadong operasyon. Nagsimulang pagdugtong-dugtungin ng intelihensya ng Estados Unidos ang mga ebidensya at unti-unting may isang pangalan na lumitaw sa kanilang mga panloob na ulat. Room 39. Ito ang misteryosong punong tanggapan ng Workers' Party sa Pyongyang. Sa ikatlong palapag ng gusali, may isang lihim na opisina ang Room 39. Ang lugar na ito ay handang gawin ang kahit ano upang lumikha ng salapi para sa mga elite ng Hilagang Korea. Sa loob ng maraming taon, nagsilbi itong isang tagong sentro ng operasyon na lumilikha ng bilyon-bilyong dolyar para sa pinakamayayaman at pinakamakapangyarihan sa bansa. Ang Room 39 ang tunay na pinunong kriminal sa likod ng tabing. Ang organisasyong ito sa anino ay hindi kailanman lumitaw sa alinmang opisyal na chart ng pamahalaan. Walang opisyal ng Hilagang Korea ang aamin na ito'y umiiral, subalit batid ito ng mga ahensya ng intelihensya bilang isa sa pinakasopistikadong kriminal na operasyon sa makabagong kasaysayan. Ngunit narito ang malupit na katotohanan. Ang salapi ng Hilagang Korea ay hindi tinatanggap sa pandaigdigang kalakalan. Walang nagnanais ng North Korean won. Ang mga supplier na nagbebenta ng mga bahagi ng misil at mga materyales para sa sandatang nuklear ay iisa lamang ang hinihingi, hard currency. Gusto nila ng dolyar. Kinailangan ang rehimen na makalikom ng ganitong uri ng salapi sa anumang paraan na kinakailangan. At ang pamimeke ng pera ang naging kanilang lifeline. Ang sinasabing utak sa likod ng lahat ng ito ay si Kim Jong-un mismo. Ang eksentrikong diktador na noon ay naghahanda ng magmana ng kapangyarihan sa pinaka-isolated na bansa sa mundo. Nang bumagsak ang Soviet Union noong 1991, nawala sa Hilagang Korea ang pangunahing pinagkukunan nito ng tulong pang-ekonomiya. Sa halip na humingi ng pandaigdigang ayuda, pinili ng rehimen ng ibang landas. Kung hindi ito kikita ng dolyar sa lehitimong kalakalan, ililimbag na lamang nila ito. Nakatago sa likod ng maraming patong ng bakod na may razor wire, makakapal na pader na konkreto, at umuugong na mga surveillance camera, matatagpuan ang printing plant. 62, ang lihim na sentro ng operasyon ng kilalang supernote ng Hilagang Korea. Isipin, ang isang kuta na sumasaklaw sa ilang ektarya ng lupa, napapalibutan ng hindi bababa sa 3 mahigpit na security perimeter. Bawat isa ay binabantayan ng mga sundalong mabibigat ang armas, handang pigilan ng sino mang lalapit. Nakikita mo ba ang mga tore na may searchlight at mga pwesto ng sniper? Minamatyagan nila ang bawat galaw mo. Ang pangunahing gusali ay isang malamig at malakutang estruktura. Humigit kumulang 4 na palapag ang taas, gawa sa reinforced concrete at halos walang bintana. Dahil ang lihim ay pinakamahalaga rito, hindi ito isang karaniwang imprentahan. Maging ang supply ng papel ay kasing sopistikado ng mismong operasyon. Sa pamamagitan ng mga shell company sa Hong Kong, nakakuha sila ng eksaktong halo ng cotton at linen na ginagamit sa tunay na pera ng Estados Unidos. Inakala ng mga supplier na gumagawa lamang sila ng mamahaling stationery. Hindi nila alam na ang kanilang produkto ay ipinapadala sa isang lihim na pasilidad sa Hilagang Korea. Ang microprinting sa mga supernote na may taas na kwartusan ng 1 pulgada ay eksaktong kapareho ng nasa tunay na pera sa paraang walang eksperto ang makapagtukoy ng pagkakaiba sa pagitan nito at ng lehitimong salapi. Narito ang henyo ng operasyon. Hindi lamang lumikha ang Hilagang Korea ng halos perpektong peking pera. Sadyang naglagay sila ng maliliit at mikroskopikong depekto sa kanilang mga supernote. Naniniwala ang mga eksperto sa intelihensya na ang mga imperfeksyong ito ay nagsilbing lihim na lagda, isang paraan upang matukoy ng Hilagang Korea kung may ibang grupong susubok magbaha sa merkado ang mas murang kopya ng kanilang peking pera. Habang patuloy na nagdadagdag ng bagong security features ang US Treasury,
Misteryosong nakasasabay ang Plant 62. Mga bagong disenyo ng watermark, pinahusay na microprinting, at inilipat na security thread lahat ay kanilang reverse-engineered at ginaya ng may nakakabahalang bilis at kahusayan. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, ginawang sandata ng Hilagang Korea ang mismong dolyar ng Estados Unidos. Ginamit ang sariling salapi ng Amerika bilang kasangkapan ng pag-ataking pinansyal. Matagal nang nagtimpi ang Estados Unidos, subalit pagsapit ng huling bahagi ng dekada 90, naging napakalawak na ng operasyon ng Supernote upang balewalain. Noong 1996, inilunsad ng US Treasury ang isang ganap na binagong $100 bill. Pinalaki at inilipat ang larawan ni Benjamin Franklin. In-update ang watermark, inilipat at pinahusay ang security thread. Isa itong malinaw na mensahe sa Pyongyang. Alam namin ang ginagawa ninyo. Pinabantayan namin kayo. At mas mabilis kaming umaangkop kaysa sa kaya ninyong sundan. Ngunit mas matapang ang naging tugon ng Hilagang Korea. Wala pang 2 taon ang lumipas ng lumitaw ang unang peking bersyon ng Big Head Franklin sa isang bangko sa London. Sa paanuman sa pamamagitan ng industrial espionage, nakuha ng Pyongyang ang eksaktong formulasyon ng pigment na ginagamit ng US Treasury. Ang espesyal na color shifting ink ay ginagawa lamang ng isang kumpanyang Swiss sa ilalim ng mahigpit na kasunduan sa lisensya. Gayunman, nakakuha ang Hilagang Korea ng sapat na supply upang makagawa ng libu-libong perpektong peking bill. Ngunit may higit pang sandata ang Estados Unidos. Bukod sa teknolohiya sa pag-imprenta ang buong kapangyarihan ng investigasyon ng FBI. Ang Operation Royal Charm ay tila hinango mula sa isang pelikulang Hollywood. Sa loob ng maraming buwan, bumuo ang mga ahente ng FBI ng mga huwad na identidad at pumasok sa mga network ng smuggling sa Asia. Nagpapanggap bilang mga tiwaling mensahero na handang magdala ng kahit ano kapalit ng tamang halaga. Ang pinakasentro ng operasyon ay isang matapang at mapangahas na sting operation sakay ng isang marangyang yate na nakadaong sa labas ng Atlantic City. Lumikha ang mga ahente ng isang ganap na katang-isip na pagdiriwang ng kasal kumpleto sa formal na imbitasyon at mga serbisyo ng catering. Nang dumating ang mga hinihinalang smuggler ng Supernote na umaasang sa salubungin ng mga toast ng champagne, ang kanilang inabutan ay mga posas at federal na warrant ng pag-aresto. Mas lalo pang lumalim ang Operation Smoking Dragon sa madilim na mundo ng organisadong krimen. Sa loob ng 18 buwan, nagpakalubog ang mga undercover agent sa mga smuggling ring ng China at Taiwan. Maingat na idinokumento ang bawat hakbang ng daloy ng peking salapi. Nasaksihan nila kung paano itinatago ang mga Supernote sa loob ng mga inukit na aklat, tinatahi sa loob ng mga rolyo ng tela, at maging isinisiksik sa loob ng mga laruan ng bata na ipinapadala sa pamamagitan ng mga lehitimong cargo container. Ngunit ang pinakanakaakit pansin na kaso ay nagmula sa Las Vegas, kung saan sinubaybayan ng FBI ang isang negosyanteng Taiwanese. Siya si Chen Changlo, mas kilala sa pangalang Wilson. Nakapagtayo si Wilson ng isang matagumpay na negosyo noong unang bahagi ng dekada 90, ngunit mabilis siyang nagsimulang makipagnegosyo sa mga North Korean. Ang kanyang negosyo ay nagsilbing panakip, isang malabong import-export ng mga produktong katad. Ngunit ang tunay niyang bisyo ay ang pagsusugal, lalo na ang pagsusugal gamit ang Supernote. Isang larong halos hindi siya maaaring matalo. Hinyo ang kanyang panlilinlang. Gagamit si Wilson ng mga peking $100 bill sa mga penny slot machine. Ipapasok niya ang peking pera, maglalaro lamang ng ilang ikot, saka ikakansela ang kanyang ticket. Dadalhin niya ang token sa cashier at hihilingin ang natitirang halaga. Nakakatanggap siya ng 90 na tunay na pera matapos maglaro ng halagang $10 lamang. Sa loob lamang ng isang weekend, kaya niyang gilaunder ang $10,000 na peking pera upang maging 9,000 na lehitimong salapi. Hindi niya alam na ang mga kasino ay may mga video camera na tahimik na nagtatala ng bawat galaw niya. Sa tulong ng Secret Service, masusing sinuri ang kanyang mga transaksyon. Ang mga video na kalaunan ay ginamit bilang ebidensya ay nagpakita ng undercover FBI agent na si Bob Hammer na nakikipagkita kay Wilson sa Ritz-Carlton Hotel sa Pasadena. Kasama rin doon si John Yu, isang kriminal na koneksyon na nag-iangkat ng mga peking, sigarilyo at tumulong sa pagbuo ng sabwatan. Nang tuluyan ng kumilos ang mga federal na autoridad upang buwagin ang network, nagsagawa sila ng sabayang pagsalakay sa maraming bansa. Ang huling bilang, $4.5 milyong na nasamsam na peking salapi, pati federal na sakdal, at ang ganap na pagbuwag sa mga smuggling, network na tahimik na gumana ng mahigit isang dekada. Habang nililinis ng FBI ang mga smuggling network, naghahanda naman ang kagawaran ng tesoreria ng Estados Unidos ng isang sandatang pinansyal na mas epektibo pa kaysa sa alinmang kriminal na pag-uusig. Noong Setyembre 2005, tinukoy ng US Treasury ang Bangko Delta Asia, isang maliit ngunit makapangyarihang bangko sa Macau, bilang pangunahing alalahanin sa money laundering.
Sa loob lamang ng ilang oras, agad na ipina-freeze ng pamahalaan ng Estados Unidos ang $25 milyong sa mga account ng Hilagang Korea. Ang mga account na parito ay patawarin ng matataas na opisyal ng rehimen, mga personal na pondo na siyang batayan ng kanilang katapatan dahil nakasalalay dito ang kanilang access sa hard currency. Upang mailagay sa konteksto, ang 25 milyon ay sapat upang tustusan ang buong dayuhang diplomasya at intelihensyang operasyon ng Hilagang Korea sa loob ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na buwan, batay sa tinatayang taunang budget na umaabot sa $30 hanggang 100 milyon para sa mga misyon sa ibang bansa at lihim na operasyon. Agarang naging matindi at mapanira ang psikolohikal na epekto nito. Ang mga bangko sa buong Asya, natakot na sila naman ang maitalaga bilang sangkot sa money laundering, ay halos magdamag na tumigil sa pakikipagnegosyo sa Hilagang Korea para sa isang rehimen na umaasa sa dayuhang salapi upang mapanatili ang kapangyarihan. Naging lubhang mapaminsala ang ganitong uri ng pinansyal na pagkakahiwalay. Hindi na makapagpasahod ang Hilagang Korea sa mga diplomat nitong nakadestino sa ibang bansa. Hindi ito makabili ng mahahalagang kagamitang industrial, ni hindi nito mapanatili ang mga pangunahing operasyon ng mga international na kumpanyang pangkalakalan nito. Ngunit bigla, tila pinatay ng administrasyon ang gripo. Nagpahiwatig ang Hilagang Korea ng kahandaang bumalik sa six-party talks hinggil sa paglaganap ng sandatang nuklear. Ang six-party talks na inilunsad noong 2003 ay isang diplomatikong pagsisikap upang hikayatin ang Pyongyang na talikuran ang programang nuklear nito kapalit ng tulong pang-ekonomiya at normalisasyon ng ugnayang diplomatiko. Sang-ayon sa kasunduan, ipagpapahinto o bubuwagin ng Hilagang Korea ang bahagi ng kanilang programang nuklear at kapalit nito ay magbibigay ang ibang bansa ng supply ng gasolina at diplomatikong pagkilala. Sa panahong iyon, mabilis nang pinaiigting ng Pyongyang ang ambisyong nuklear. Umatras na ito sa Nuclear Non-Proliferation Treaty noong 2003 at nag-angking nagmamay-ari na ng mga sandatang nuklear pagsapit ng 2005. Napakalaki ng nakataya. Ayon sa mga ulat ng intelihensya, may sapat na fissile material ang Hilagang Korea upang makagawa ng ilang nuclear warhead. At mabilis nitong pinaunlad ang mga missile system na kayang umabot sa Japan, South Korea at posibleng sa kanlurang baybayin ng Estados Unidos. Ang kondisyong itinakda ng Hilagang Korea, itigil ang lahat ng papasok na parusa at sanksyon. Perpekto ang ironiya. Ang sandatang nilikha ng Hilagang Korea, ang pamemeke ng dolyar ng Estados Unidos, ay siya ring ginamit laban sa kanila. Ginawa ng rehimen ang sarili nitong ganap na umaasa sa mismong sistemang pinansyal na sinusubukan nitong pabagsakin. Mula sa isang napakaliit na depekto sa tabi ng mukha ni Franklin hanggang sa isang lihim na imprentahan sa labas ng Pyongyang, ginamit ng Hilagang Korea ang salapi ng Estados Unidos bilang kasangkapan ng geopolitikal na sabotahe. Tumugon ang Amerika sa pamamagitan ng muling pagdidisenyo ng mga banknote at paggamit ng matinding presyur pinansyal. Hindi pa tapos ang laban. Ang bawat security feature na makikita sa pera ngayon ay tugon sa lihim na digmaang iyon. Hanggang sa muli,